ibinabalik ko sa kanya talaga lahat yung pwede kong maibigay. So, ayun. Ayun na, ano na tayo? Emotional si Kuya Fredo ninyo. So, ayun, magandang araw sa inyo mga kapatid. Ito na naman ang inyong lingkod, si Kuya Fredo. So, walang araw, ano mo yun? Walang araw. Nasa eskwelahan ngayon yung mga bata, pati si Mrs. may trabaho. So, anong oras na? 11:00 na ng umaga, syempre. Katatapos ko lang maglinis ng aming bahay. At syempre magluluto tayo mamaya. Magluluto, maglalaba pa tayo. At marami pa tayong gagawin. Hindi porket day off ni Kuya Fredo ninyo, ano na tayo, sitting pretty na. Hindi yan, syempre. At syempre mga kapatid, gusto ko lang share sa inyo, talagang masaya lang ako. Masaya-masaya lang talaga ako ngayon kasi hindi ako makapaniwala na na-approve na. So, hindi ako makapaniwala kasi talagang hindi ko na-expect eh. Kung ano man yung mga narating ko ngayon dito mga kapatid, kung ano man narating ko sa buhay, talagang sobrang hindi ko akalain na mararating ko kasi talagang ang hirap pumunta dun sa lugar na gusto mo. Yung pangarap na abutin mo yung pangarap mo. Hirap mga kapatid kasi ang dami mga pagsubok na dinaanan ko bago ko maabot yun. Simula pagkabata ako mga kapatid, talagang ang hirap. Ang hirap na ng buhay. Pag naalala ko na naman, oh. Pag naalala ko na naman mga kapatid, kanina naiiyak ako kasi hindi ko in-expect yun. Iyak ako kasi siyempre, yun na yung isa sa mga first step namin. Pangarap namin ni Ate Bebang ninyo na mag-for good sa Pilipinas. Kasi siyempre, kung magpo-for good ka sa Pilipinas, kailangan may backup ka na malupit kasi mahirap mag-for good sa Pilipinas kung wala kang backup kasi talagang tatagilid yung mga plano mo. Ayun, bigla ko lang naalala mga kapatid yung mga tao na nanliit sa amin dati, nanliit sa aking pamilya na naalala ko yun sobra. Kasi dati mga kapatid na OFW si Papa tapos na walan siya ng trabaho ng ilang taon din. Almost 5 years siya nawalan ng trabaho. Napauwi siya sa OFW tapos bago siya ulit nakapag-abroad. Nung 5 taon na yun talagang hirap mga kapatid eh. Kasi talagang ano yun, nakiki-extra si Papa sa jeep. Nakiki-extra si Papa. Siyempre, sumasama ako sa tatay ko na tumutulong. Kukonduktor ako kay Papa. Punta kami doon, kukunin namin yung jeep kasi nakiki-extra, nakikilabas si Papa. Nakikilabas si Papa para may panggastos kami, pangkain. Punta kami doon sa bahay ng pagkukuhanan namin sa jeep. Pagdating namin doon, siyempre mag-alas 12 na. Wala pa kaming almusal noon ni Papa kasi walang pera si Papa. Tamang pamasahe lang kami. Yun, yung kamag-anak ni Papa, yung misis ng kamag-anak ko. Bang! 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 Boom! Boom! Nagdadabog. Sabi, yun na naman. Ayun na naman, makikikain na naman. Tinadabugan kami ni Papa. Siyempre, si Papa nahihiya sa akin kasi siyempre nandun ako. Pero kung siya lang yun, kakainin niya yung pride niya. Pero ako, hindi ako nagtanim ng sama ng galit doon mga kapatid. Sige lang, sige. Labas kami ni Papa, jeep. Unang kita namin, unang biyahe. Siyempre, nilibre ako ni Papa tinapay, soft drinks, merienda kami. Tapos si Papa, ano rin yan? Nagpe-pedicab din si Papa. Sumasama rin ako sa tatay ko kasi syempre, sumasama sa tatay ko, tinutulungan ko siya. Pag yung paakyat na yung pedicab, paakyat na yan, tutulak ko yan. Tutulak ko yan mga kapatid. Tutulak ko yan kasi ayoko mahirapan si Papa na pumadyak. Paakyat, nulak ko yan. Tapos, pag nakakuha na kami ng pambigas, uwi na kami. Tapos may pang-ulam, uwi na kami ni Papa. Si Mama, ganun din. Kung ano nung racket niyan dati. Pag naalala ko yung ano namin dati ni Mami at Papa. Tapos si Mama, kung ano nung racket niyan. Kung pinaggagawa niya para makasurvive din kami, makatulong kay Papa.
Tapos nakabalik si Papa ulit sa abroad. Pero hindi pa rin sapat kasi syempre marami kami magkakapatid. Nung nag-aaral kami mga kapatid, talagang sobrang tipid na tipid ako. Kakain na ako ng madami eh. Kakain na ako ng madami sa bahay. Okay, kain na. Hanggang ano na yan, matapos na yung eskwela kasi sakto lang naman yung baon na binibigay sa amin ni Mami, saka ni Papa. Nagbabaon din ako minsan ng kanin. Kasi syempre, ulam. Ayan, bibili na lang akong ulam. Tapos kung saan-saan na lang ako doon kakain sa college. Ayun, mga racket-racket din, diskarte-diskarte. Pag ano, kapag yung mga kaibigan ko, syempre, pusan nila ako, may papagawa, lalo na mga school projects. Tutulong ako. Ayun, nakakadiskarte tayo doon. Ayun, natutunan ko talaga pag-diskarte ko sa mga magulang ko eh. Kaya hanggang ngayon talagang sanay na sanay ako mga kapatid eh. Tapos ayun, nang dumating ako dito sa UK, ay marami pa rin pagsubok na pinagdaanan. Hindi naman ganun kaagad na makukuha mo yung diskarte mo sa buhay. May mga tao pa rin dito na nag-take advantage. Pero pag naalala ko sila, tinatawanan ko na lang sila mga kapatid eh. May mga kababayan tayo dito na pinangakuan ako, oh, nako, sige lang, ano, tulungan ka namin. Hanap ka namin ng magandang trabaho, pasok ka namin. Ako naman, syempre, sino ba naman ang may ayaw na kumita na mas malaki? 'Di ba? Ayun, pinagano ko, sabi, Brad, ano, pinturahan mo naman yung buong bahay. Kasi ano, ayun, pinturahan. Kahit walang bayad yun mga kapatid ah. Walang bayad yun yung pagpintura kasi umaasa ako na pasok ako sa trabaho. Tapos utusan ako niyan, mag-garden, hatid ng mga bata, sunduin, alagaan. Sige, okay lang. Siyempre, umaasa ka. And then, di lang yun. Sino yan? Si ganon, si ganyan. Dami. Tapos, sa bandang huli, sa bandang huli pala, eh, ako pa rin ang makakadiskarte ng sarili ko na makakahanap para sa sarili ko. So, ayun. And then, since I came here in the UK, mga kapatid, after nung mga nangyari na yun, naisip ko sa sarili ko na wala pala akong kakampi dito kundi ang sarili ko lang. Pero mabait si Lord sa akin. Sabi niya, nako, Fred, ayoko to na mag-isa na ikaw lang ang magkakampi. Pinartneran ako ni Bebang ninyo. Ayun, dumating sa ati Bebang ninyo na nagsama kami. Alam niya yung, ano, tinuruan ko siya ng mga tamang diskarte, mga ganun. Kasi si Mrs. dati, takot yan mga kapatid eh. Takot siya sumubok sa mga bagay-bagay. Natutunan niya lang na nagsama na kami. Yun, diskarte, trabaho, trabaho, trabaho. Hanggang sa, ayun, na-accomplish ko na yung mga dapat kong gawin. Ayan, meron na akong naitabi para sa mga anak ko. Meron na rin kami para sa retirement ni Mrs. Na ano lang na, ang sarap balikan yung mga nakaraan mga kapatid na, alam mo yun, na hindi mo in-expect na makukuha mo yung mga bagay na ma-achieve mo dahil sa kakayahan mo. Kasi nagtiwala ka. Ayun, maraming salamat sa mga tao tulad ng mga magulang ko. Talagang maraming salamat sa inyo, sa mga kapatid ko. Kay Lord syempre. Tapos sa Ate Bebang ninyo, ayan, maraming salamat sa kanya kasi talagang siya yung naging kakampi ko. Siya yung mga naging sandalan ko sa mga upside down ko. So yun, kung itong mga bagay na nangyayari sa akin na maganda, hindi ko naman ma-achieve to kung wala yung mga pagsubok na pinagdaanan ko eh. Wala yung mga tao na nanliit o minaliit ako. Dahil sa kanila, eh, nagpatibay sila ng aking loob. Na pinatibay nila yung diskarte ko sa buhay. So yun na, talagang na ano lang ako na gusto ko lang share sa inyo yung mga napagdaanan ko noon. Nagpapasalamat talaga ako kay Lord sa lahat ng blessing na binigay niya sa akin.
Kaya talagang ibinabalik ko sa kanya talaga lahat yung pwede kong ano, maibigay. So, ayun. Ayun na, ano na tayo? Emotional si Kuya Fredo ninyo. Bawal masama yan. Bawal yung mga malungkot na vlog. So, syempre, nag-share lang ako sa inyo. Ayun, salamat sa inyong mga followers ko na makikinig. Sana huwag kayo magsawa and sana yung story ko sa buhay, struggle ko sa buhay na sinashare ko na nagiging successful ako. Sana makatulong din sa inyo. So, ayun, maraming salamat po.